Good day mga ka-farmers. So ngayong araw na to is magbibigay po ako ng alternatibong pagkain sa aking mga alagang baboy. Ang mahalaga po sa pagbababoyan is mayroon tayong maibigay na mga alternatibong pagkain kasi napakamahal po ngayon ang mga pagkaing baboy, yung feeds, yung usually pag feeds talagang sobrang mahal kaya gawan po natin ang paraan mga ka-farmers. Apart na ito sa mga mga inahing baboy, usually hindi ako masyado nagbibigay ng mga alternatibong pagkain kasi syempre iniingatan ko bilang mga buntis na po ito mga ka-farmers. Usually nagigib lang ako ng ng mga alternatibong pagkain sa mga fatteners. Kagaya po ng dahon ng saging, katawan ng saging, puso, talbos ng kamote or talbos ng kamote o kung ano-ano pa po mga ka-farmers na possible po ibigay po natin sa ating mga alagang baboy sa mga fatteners. Kasi kailangan po natin, kaya sa mga katulad ko pong aspiring farmers, pag mayroon po kayong plano po sa pag-aalaga ng baboy, pwede nyo rin po unahin yung pagtatanim po ng mga alternatibong pagkain kagaya ng asula o kung ano-ano man po mga ka-farmers para po the moment that you started sa pagbababoyan, meron na po kayong maibibigay po mga ka-farmers. Alam mo, nakakatuwa lang, kwentuhan tayo mga ka-farmers habang naggagayat. Nakakatuwa lang na mayroon akong mga kagaya kong kapwa OFW na nagtratrabaho din sa Middle East or kung saan saan man sa ibang panig ng Pilipinas. Na may mga gusto din mag-alaga ng baboy. Kaya salamat po sa inyo mga ka-farmers, kaya gumagawa tayo ng mga content na related sa ganito kasi alam ko yung mga viewers natin dyan na nakatira sa mga probinsya, which is applicable naman po itong ganito, yung farming, pag-aalaga ng baboy. So far, alam niyo po mga farmers, gagawa ako ng content yung naipundar ko sa pag-aalaga ng baboy. Naipundar.
Di, mayroon din naman akong kinita sa pag-aalaga ng baboy, mga ka-farmers. Ibang content lang doon. Kaya salamat po sa ating mga kapwa farmers. Wala pa tayong chopper. Pag dumating sa part na sobrang dami na yung baboy natin, yung alagang baboy na let's see, ang patiner ko is umaabot na ng 50. Kasi ngayon kasi nasa 11 pa lang yung patiners ko. So kaya pa ng mga ganito. Pero pag umabot na ako ng 50, bibili na ako ng chopper yung para mas mapabilis. At nakakatuwa lang po mga ka-farmers, kung dati is bumibili po ako ng mga biik para gawing patiners. Ngayon, self-produce na mga ka-farmers. Sariling produce ko na yung patiner dyan. Anak po ito. Anak po yun ni Elena. Tapos hindi na ako bibili ng mga biik kasi sunod-sunod na po ang aking pag-produce ng mga biik. Ito, saging na to, rich in fiber to. Good for digestion sa ating mga biik, ay mga baboy. Gusto nila itong kainin, lalo sa mainit na panahon kasi ma-water to mga ka-farmers, rich in water. And okay na yan mga ka-farmers. Disclaimer ha, madudumi pa sila. Baka may mag-comment sa ating mga ka-farmers na dugyot yung baboy. So normal lang po yan mga ka-farmers. Mamaya lilinisan ko po yan after mapakain. Ang oras natin po mga ka-farmers is 12:30, which is yun po yung time na pagbibigay ko po ng alternatibong pagkain. Kasi ayaw ko po silang maging malikot. Kasi pag the moment na po always sila busog, hindi sila malikot. Kaya mabilis po tumaba yung ating mga alagang baboy mga ka-farmers.
bukod sa ating binibigay na alternatibong pagkain tuwing tanghali, pinapagmerienda din po natin yan sila ng ano. Ito, feeds, pero more on water na to. Yung feeds, ganito lang, karami. The rest is water na po mga ka-farmers. Matubig lang po kasi ano lang po to, para ginagawa lang nilang inumin. Maraming salamat po mga ka-farmers sa patuloy niyo pong pagsuporta at panonood sa aking video mga ka-farmers.